at nandito na naman po tayo sa ating iniintay na programa ng ating simbahan, ang Impormasyong Pangkalusugan. At so far, meron na tayong 14 million na mga viewers at alam ko madadagdagan pa, kaya nandito na ang Central South, nandito na ang, ewan ko kung meron. Southeast kami. Kaya Southeast. nga, wala Good pa. morning, Southeast family. Hindi, yung Dyan si mga... Ma'am Celia. Anyway, maraming salamat at batiin na natin ang mga taga-North, South East, and West. corners ng ating simbahan. Hello kayo dyan at lahat ng area leaders, area members at binabati na rin namin ang lahat nationwide, worldwide na viewers natin. Maaring hindi sila nakakapag-comment pero sabi po nila ay nanonood po din po sila, either replay or actual. I mean, Replay or live. Kaya maraming salamat at siyempre gusto ko rin batiin si Mami Hilda. Welcome to the Philippines. Oo, at nawa ay mag-enjoy ka at nawa ay intay-intay ka lang at malapit na ang PSS. Mag-i-enroll daw siya. Oo, mag-i-enroll siya just like Ma'am Minerva. Oo. So, ay, nag-aanuhan na ang mga 80s. Ilang taon naman si Ma'am Hilda? 80. Oh, 80 na siya. Si 85. meron na po kayong galing sa national government. Pagiging 80, meron na. Oo, meron na. Maliban sa local government, meron po kayo. Mm-mm. At siyempre, batiin din natin ang... as usual pala, wala ang ating Alin? host. Parang Busy siya sa kanyang area. sa area. Oo. Mm. Parang kulang pa ang kanyang araw para marating niya. Parang hindi nga nararating yung iba. Sabi kasi sa akin. Ang layo, tapos ang dami. Oo. Masyadong At malawak. Oo, malawak. At anyway, biyayaya ng Panginoon na kaya siya nilagay diyan, kaya niya yan. At siyempre, nandyan ang kanyang mga area members, mga full-time staff na talagang tumutulong din sa kanya ng grabe. Oo, kaya maraming salamat at ganoon din sa aming area, ang Central South family, maraming salamat at least meron ng mga nanood, meron ng na mga nag-comment at maraming salamat po at sino ba babatiin natin? Hindi niya, Sir hindi mailalagay, no? Hindi kaya. Para mabasa namin yung mga Oo. Bakit sige. dati meron? Bakit dati Oo. Anyway, maraming salamat at alam ko ang nangunguna kanina si Ma'am Chen Bounsit. Oo. Ma'am Linda Quiñones, Belia Quiñones, ma'am. At Ma'am Helen Capundan. Oo. Oo, yung always Ma'am present Cecil Ampig. Ma'am Mylene Cosare. Kay Ma'am Blessy Me Geronimo. Nandyan na rin. Kay Sir Larry Birchfield. Okay, good Kay morning. Ami Cabrera Siena. Kay Ma'am Cecil Gabriel. Cecil Ampig. Ito, sila po yung mga masugid na taga-subaybay ng impormasyong pangkalusugan. Ito, marami din nagbabati sa iyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Anyway, ang topic natin ngayon as usual, ang ating telenovela. Kaya
siguro naman matatapos na ngayong araw na to Oo, yan. Oo. matatapos na po natin. Hopefully at marami pa tayo. Kaya kung meron kayong gustong Itanong. o kaya gusto nyong talakayin natin. Ayan. Oo. Kahit na, kasi konti na lang po ito, matatapos na po natin. Kaya kung meron man kayong katanungan, kahit hindi po related po sa topic po natin ngayon, pwede kayong magtanong, lalong-lalo na po ngayong mainit ang panahon. Marami pong kaso ng mga nakakahawang viral diseases po. Sige. Totoo yan. Marami ng Sige. yung Ubos-sipon. ubos-sipon ay grabe na rin. Halos lahat ay apektado. At yung tinalakay ni Sir Conrad nung Tuesday, Yung no? chicken pox. Oo, na-discuss niya yon. Na-discuss din natin dito eh. Oo, inulit niya dahil sabi nga napapanahon, talamak ang mga pasyente natin. Ang kanyang pamilya, buong pamilya, siya na lang po ang walang walang bulutong. Bulutong. Anyway, maraming salamat at siyempre, tatalakayin na natin ngayon yung walang, ano ba tawag dito? Sige. Sige. Tuloy na po natin. Bago po ang lahat ay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Medyo natagalan po na hindi po ako nakapagsalita po dito kasi dalawang magkasunod na Huwebes ay holiday. Yung una ay yung Monday, Thursday daw. At saka yung araw ng kagitingan. So ngayon, kung meron na po kayong naipon mga katanungan patungkol po sa ating pag-uusapan ay pwede po kayong magtanong po. Kasi konti na lang po itong pag-uusapan natin. So, after this, anything under the sun. So, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito and privilege po na makapagsalita po dito sa impormasyong pangkalusugan. At sana nga po ay madagdagan pa po yung makikinig, lalong-lalo na po yung ating mga kasenyoran. Para aware po kayo kasi itong Alzheimer's disease ay sakit po ng mga matatanda. Wag na nating sabihin, may edad na. So, makinig po kayo at kung pwede nyo pong i-share po ito sa inyong mga kamag-anakan, kaibigan. Kung hindi naman, kung sila po ay mga bata pa, pero meron pong mga kamag-anakan na meron pong Alzheimer's, ay maganda rin po na makinig po kayo dito para alam niyo po kung paano niyo po alagaan, harapin, o turuan, o yung moral support po na dapat ibigay niyo po sa kanila. Okay? So, napag-usapan na po natin ang Alzheimer's disease. Ang Alzheimer's disease ay isa po sa number 1 cause ng dementia. Inuulit ko po ito dahil napagpapalit po ng mga tao yung dementia. Uy, may dementia yan. Ay, may Alzheimer's. Pero, number 1 cause ng dementia ay sa Alzheimer's disease. Kaya po yung napag-usapan na po natin, yung dahilan ay yung mga pag-ipon ng mga protein plaques or amyloid plaques doon po sa utak natin. At saka yung pagka-buhol-buhol ng neurofibrillary tangles na tinatawag po natin o tau. Tangles po dun sa utak. Kaya, siyempre po, hindi na po maganda yung flow ng, kumbaga sa kuryente, meron na pong block or hindi na po tuloy-tuloy. Kaya po, ito po yung nagkukos ng pagliit o shrinkage of the brain na magre-resulta po nito sa Alzheimer's po. Kaya, napag-usapan natin patungkol sa hypertension ay parang ganyan din. Kung may bara sa blood vessel, may bara din po sa ating brain tissue. Kaya,
nagkakaroon po ng Alzheimer's. Ang pag-uusapan po natin ay prevention kasi hindi na po natin tatalakayin ang treatment. Kasi di ba ang sabi, wala pong treatment or cure pag once na meron ka na pong Alzheimer's disease. Meron lamang pong mga ibinibigay just to delay or pang-suporta. Kung ano po yung nakikita pong mga simptomas ay suporta na po sa pasyente. Hindi na po talaga mapiprevent, papunta na po talaga doon. At bibigyan po ng mga gamot para ma-delay, pero ibig sabihin, talagang pupunta pa rin po doon. Okay? So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay prevention. Paano po natin maiwasan po ito? Sige. So, research suggests that taking steps that lower your risk of cardiovascular disease may reduce the risk of dementia as well. So, anong ibig sabihin po nito? Di ba sabi natin ay patungkol po sa brain, yung Alzheimer's. Pero ang sabi nga, doon sa mga research po nila, ay kailangan din po natin, alagaan po natin yung cardiovascular system natin. O kung pag sinabing cardiovascular, ay patungkol po sa puso, pati na rin po yung blood supply ng puso. Kasi sabi nga, nakakatulong po ito para mabawasan ang risk ng dementia. To follow heart-healthy lifestyle choices that may lower the risk of dementia. So, anong ibig sabihin po nito? Nay? Wala. Ayan. Pwede bang lakihan na? Kahit wala na kami sa picture. Ayan. Ulitin natin, ha? Ilahat po ito ay patungkol po sa pag-aalaga natin ng ating puso. Kasi yung heart-healthy lifestyle. So, number 1, exercise regularly. Na sa mga kabataan po ngayon ay wala na po ito. Wala na talaga. Mula nung nag-pandemic ay natuto pong nagkaroon po ng work from home, hindi na makalabas. Even bago pa tayo mapayagan pong lumabas ay nag-gain na po ng weight dahil kumain, matulog, mag-gadget. Kahit ngayon tapos na yung pandemic ay hindi na po bumalik sa dati na po nating ginagawa o gawi. Kaya yung exercise regularly ay hindi na po nasusunod. Pero again, sa lahat po ng pinag-uusapan natin ay napaka-importante, napakamahalaga po yung regular exercise na meron pong suitable po for age, between ages po. Kung ilang taon po kayo, ay meron pong recommended exercises, lalo na po sa mga seniors. Kasi ang madalas ko pong marinig ay matanda na kasi, masakit ang tuhod, mga kasukasuhan, ay tinatamad na rin pong mag-exercise. Pero hindi po iyon ang dahilan. Meron pong angkop na exercise sa bawat age group. Kaya dun nga sa amin ay meron po silang Zumba. Di ako sumasama kasi iba yung Zumba nila. So meron pong mga exercises po para sa mga may edad, kahit walking in place for 30 minutes or bilangin niyo po yung steps niyo po sa buong maghapon. Huwag niyo pong ipahintulot na pagkatapos pong kumain ay humiga, matulog, ganun po. Hindi po. Dapat palagi nating i-maintain po natin yung ating activity. Hindi po natin hayaan na habang nagkakaedad ay lalo tayong nagiging inactive. Kailangan po natin maglakad-lakad para hindi po matutulog din po kasi.
nagkakaedad din yung buong physical na pangangatawan natin, tapos hindi mo pagigisingin. Kasi yung exercise ay talaga pong aandar po lahat, yung buong katawan po natin. Kayo po ang makakapagsabi, ang sarap ng pakiramdam pagkatapos nyo pong mag-exercise. Kahit na simple lamang po, hindi nyo kailangan magtatatalon o mag-jogging, meron pong angkop po para sa mga seniors. Kaya, pwede nyo pong hanapin po yan sa YouTube. Sundan nyo na po yun. Ang kagandahan po yung may kayong sinusunod ay hindi kayo tatamarin. Kasi sasabihin nyo, ay, nag-stretching naman po ako, pero huwag ka. Pagkatapos ng 5 minuto, tatamarin na po kayo eh. Pero kung meron kayong sinusundan, andun, nakikita nyo po kung ilang oras at ilang calories po yung nawawala at gumaganda yung pakiramdam nyo po. Pati blood pressure, after a while, kung mataas po yung blood pressure nyo, ay bababa. Kasi nagda-dilate po yung ating blood vessel. Ibig sabihin, lumalaki po yung butas o yung halo, yung ating blood vessels. Mas maganda po yung daloy ng dugo, mas maaabot po yung dapat na abutin. Kaya kung kayo po ay nag-exercise, ay gumamit po kayo yung damit na you can move freely, you can breathe freely, pwede nyo extend yung inyong mga arms freely, wala kayo dapat nababangga kasi nga po sa mga nagkakaedad ay prone din po kayo sa fracture, kaya dapat maluwag yung space nyo at wala kayong mababangga sa malapit at kaya nyo pong kontrolin yung inyong katawan. Huwag po kayong gumamit ng mga tsinelas kasi pwede po kayong madulas. Kaya dapat yung hindi po madulas sa simento. Or else, kung ayaw nyo na bang po magsapatos, maglagay po kayo ng something na sa apakan nyo ay hindi kayo madaling madulas. Okay po? Exercise pa lamang po yan ay I believe na meron na po kayong mga nagpakinggan po o napanood po dito sa IP na dinidiscuss po nila Ma'am Leslie, Sir Conrad at saka si Ma'am Tess. Okay, ito rin po yun. I believe na punong-puno na po kayo ng mga impormasyon patungkol po dito. Eat a diet of fresh produce. Pag sinabi pong fresh, ay hindi po siya, ano pa to? Preserved. Hindi po preserved food, kagaya ng mga canned food, mga noodles, mga bread, lahat po na nakalagay po sa box, lahat ng pagkain na nakalagay sa sachet, na meron pong nakalagay dyan, expiration, ay hindi po sila fresh produce. So, ibig sabihin, yung pag kumain ka, ay doon mo palang bubuksan, bibiyakin o babalatan. Kagaya po ng mga prutas. Kaya lang po, kung pag nagkakaedad na, sabi ng mga nagkakaedad na, yung kanilang panlasa ay nag-iiba. Sasabihin nila, matamis yan dati, ngayon hindi na. So, tatamarin din po silang kumain at saka mahina na kung kumain. Dapat sa mindset po natin na tayo ay kumakain para sa ating nutrisyon. At pipiliin natin, what if nawalan na po, nabawasan na po yung inyong panlasa, kahit hindi na masarap, alam yung healthy eh. So, kainin natin. Alam natin na ito po ikagaganda ng ating kalusugan, kainin natin. Huwag nating isipin na ayoko niyan. So, ibig sabihin, kung ano pong available po na nabibili o kung meron kayong mga tanim po sa paligid, yun po yung kakainin natin. Marami pong prutas sa Pilipinas na kahit hindi po galing sa abroad, marami po yun. Healthy oils and foods, low in saturated fat. Sa galing nyo pong maghanap po ngayon sa Google ay sasabihin po sa inyo, kung ano po yung mga healthy oils na yan.
naikukwento ko na rin po kahit po nung maliliit pa kami, ay tumira po kami o naipanganak po kami sa medyo remote area. Kaya kung pati mantika, hindi po palaging available, pero yung lola ko talaga, yung pala yung bibili siya ng maraming taba ng baboy at gagawin niya pong mantika. Hindi po kami bibili ng mantika. Pagkatapos niya magluto, galon po yung lalagyan niya. Or, magluluto po siya ng maraming niyog at gagawin niya pong mantika yon. Napakasimple ang buhay noon. Kaya sila, wala kaming, di ko narinig na meron pong nagka-cancer sa mga lolo ng mami ko. Kasi inabutan namin sila Kasi po, nila yung pagkain. Simple lang. Hindi po talaga dumaan sa chemical processes. Kaya kung pati, I tell you, yung coconut oil na hindi po yun natin nabibili yung niluto ng lola ko, pinagtyagaan niyang bantayan yon, ay napakasarap ng lasa. Oo. Ihalo mo lang sa, yun ang pangsangag niya Ewan ko kung anong ginlalagay niya. Siguro, meron ding mga herbs yun, kaya masarap. Saka yung ginagawang latik, di ba? Oo, Yun, ang sarap. yun na mismo ang yung lumabas dun sa Sa niyog niyog na yun. Napakasarap nun. Ang Napakasarap. bango. At alam niya kung paano po i-preserve ito na hindi po abutin ng mapapanis. Alam po nila. Ang asukal, hindi naman readily available noong panahon, ay ang dami pong muscovado. Oo. Ang dami-dami niyan. Ang dami pong mga produce po na madali mong kainin. Kaya nga palagi kong naikukwento po sa aking mga kasamang mga doktor, hindi namin kailangan ng pera noon. Kasi andyan po, available po yung mga pagkain. Kaya kung ibalik natin sa mga dati, itong Mediterranean diet kasi I'm not really that aware. Kaya hanapin niyo po yan sa Google, pwede niyo pong sundan po yan. Pero andyan po yung nakalagay kung ano pa yung saturated, unsaturated, yung mga ganon, fat. Usually po, basta na may treatment po na dumaan, ay ano po yun, saturated fat. Very good example po, yung white bread. Yung oats, yung lagyan mo lang ng mainit na tubig. Yung noodles na lagyan mo lang ng mainit na tubig, masarap ng pagkain. Sa mga noodles ay hindi lamang po yon, mataas po yung sodium content. Kaya totoo yon na masisira po yung kidneys. Kaya po yung mga bata na hindi po kakain ng iba, kundi yung pansit canton, ay napakataas po ng sodium content po nun. Kaya turuan po natin yung mga bata. Pati yung mahirap na po talaga ang maghanap ng organic kasi maliban sa mahirap hanapin, napakamahal po. Na sinasamantala rin po ng mga negosyante. So hindi natin lahat kayang bilhin yung mga organic. Pati yung mga yogurt ay hindi na lang po dati ay ang yogurt ay may unsweetened, ngayon nilalagyan na rin nila ng anything sugary ay hindi po healthy po sa atin. Yung paggamit po ng mga butter at margarine, lahat po yan ay saturated fat. Kaya mas maganda po na piliin po natin kung ano yung healthy po na gamitin po nating mantika. And take note, yung mantika, meron pong mantika. Kagaya, sabi nila, ang mga healthy oils ay yung olive oil or virgin coconut oil, pero ito po kasi ay madaling masunog. Kaya talagang magastos din. Pero kung gumagamit po kayo ng mga commercial oil, ay kung kitang-kita nyo na po na sunog na, itapon nyo na, huwag nyo nang ulitin. Kasi cancerous din po yun. Okay? Work with your your healthcare professional to manage high blood pressure. Ito yon. Diabetes and high cholesterol. Dapat
pagbigyan na po natin ng pansin lahat po ito. Kung meron na po kayong hypertension at nag-umpisa na po kayong binigyan ng maintenance medication, huwag niyo pong alisin o itigil. Basta-basta dapat bumalik po kayo sa doktor kasi siya po ang mag-a-advise po. Magbibigay po sa inyo ng medical advice kung kailangan nyo bang itigil, ituloy, or dagdagan pa yung inyong iniinom para sa hypertension. Huwag nyo pong gawin po yan kasi pwede rin po kayong ma-stroke. Ganon din po ang diabetes. Hindi naman ako kumakain ng matatamis. How sure are you na nakokontrol po yung inyong blood sugar? Kasi meron pong mga pasyente na kahit sumusunod na po sila sa diet at umiinom na po na anti-diabetic, yet tumataas pa rin po yung blood sugar po nila. Kaya lahat po ito kailangan nyo mag-exercise para yung lahat po ng kinakain po natin ay ma-burn. Isa pang problema ay yung mga mataas po ang cholesterol. Kasi po, yung cholesterol, napag-usapan na po natin, ito po yung nagbabara sa ating blood vessels. So, pay particular attention to your levels of low density lipoprotein known as LDL cholesterol. Ito po yung bad cholesterol. Kasi po, pag sinabi mong low density lipoprotein, ay hindi po sila yung basta-basta mag-circulate. Sila po yung maiimbak po. High levels of LDL cholesterol in people younger than 65 years old raises the risk of dementia. At ako, sa experience po namin, mga bata pa. Usually po kasi pag nag-menopause po ang babae, ay tumataas po yung cholesterol. Pero even before menopause, naku, nawala. Okay. Okay. Nawala tuloy ako. Yung mga younger than 65 years old ay tumataas na rin po yung cholesterol nila. And even before menopause, sa mga kababaihan, ay ang taas na po ng cholesterol. Sa clinic, pupunta po sa amin, ay overweight. Biro mo isang babae, ang kanyang weight ay 150 kilos. Can you imagine? Tapos magpapa-work up dahil hindi siya nabubuntis. Makita mo ang taas ng cholesterol nila. Sila po yung mga prone sa diabetes, hypertension, and even stroke. Kaya po, bago pa man abutin tayo ng ganyan ay alagaan natin yung ating katawan. Hindi lang kain ng kain, tulog, ganun. Kailangan lahat po ay nasa tama. But taking medicines to lower low LDL cholesterol doesn't raise the risk. So, ibig sabihin, kung talagang mataas na po yung bad cholesterol nyo, better yet, you take your medications para po hindi po magkukos po. Ibababa niya po yung risk po na magkaroon po kayo ng Alzheimer's. And of course, if you smoke, ask your healthcare professional for help to quit. Sa atin, dapat wala na pong naninigarilyo. Stop smoking. Sabi nga niya, ask your healthcare professional for help. Hindi mo kailangan yung healthcare professional. Sarili mo ng desisyon kung gusto mong i-quit po ito. Diba? Routine activities that involve completing steps in a certain order also can be hard for people with Alzheimer's disease. Ay, bumabalik na yata tayo bakit ganun? Imbes na pabalik, okay. Alzheimer's disease can't be prevented. Hindi daw mapiprevent. But making lifestyle changes can lower your risk of getting the disease. Wala. Pabalik. Wala. Kanina, kinaliwa ko,
babalik siya doon. Oh. Makatapos na doon. Tapos na. Kasi wala namang ano, di ba? Oo, wala na. Tapos na pala tayo. Ay aga-aga natin. O, 11:32 lang, mang. Pero, yun nga po, ibalik po natin sa prevention. Ay mahalaga po na sundin po natin, lalong-lalo na kung meron po tayong mga kamag-anakan na meron na po nito at ayaw po nating maranasan, ay dapat gawin na po natin ang mga to. At makakatulong po. At kung sino man yung mga may kamag-anakan, ay dapat po intindihin po natin na hindi nila kasalanan na meron po silang Alzheimer's. So, kailangan po yung ating moral support po sa kanila. Kailangan, lalo na po kung dementia na po sila, ay hindi sila pwedeng iwanang mag-isa sa loob po ng bahay kasi wala na po, hindi na po nila alam. Pati affection, kung nasa dementia states na po sila, ay wala na po yon. So, kailangan po ng higit na pang-unawa, pag-aalaga po sa kanila, pagbibigay po yung kanilang maintenance medication. Minsan po, pati mga maintenance medication ay pagtatalunan nyo pa kasi may mga pasyente na ayaw na nilang uminom ng gamot. Parang, sabi nga nila, bumabalik po sila sa kanilang pagkabata. Pero, hindi nila sinasadya yun, di nila alam po yun. So, kailangan natin ng, sabi ko nga po, ay malawak at mahigit na pang-unawa, pag-aalaga, pag-aaruga po sa kanila. Para bang, kung tayo po ay may mga anak na meron pong special needs, kagaya ng mga autistic, ay ganon din po. Kung meron na po tayong mga mahal sa buhay na nakakaranas na po nito, ay huwag kayong yung iba po kasi meron po ako narinig na nakakapagod, nakakainis, nakaka-drain, na minsan pababayaan na lang niya, magwala, yung mga ganon. Ay, sa bagay, it's easier said than done. Kasi wala akong kamag-anak na ganon. So, di ako makarelate. Pero, according to mga studies or researchers na nagagawa, andyan na po Kung lalo na kung mismong magulang mo nga po ito, anong gagawin natin? Hindi nga nila alam na wala na po silang coordination sa outside world. Yung iba nga kahit sabihin mong I love you ma, para bang sino ka? Yung ganon. Tatanungin ka Sino ka? ano ka ba? Ano pangalan mo? Oo, yun, di ba? So, kahit yung pagkalingan nyo po sa kanila, kung gusto nyo po pong makasama po sila ng matagal at maayos din po, ay kailangan, kailangan yung iba, meron akong kilala, kailangan niya talagang kumuha ng caregiver kasi hindi niya pwedeng 24/7 na bantayan yung kanyang mama. At yung kukunin niyo pong caregiver, ay meron talagang yung mahaba ang pasensya. At tinuturuan din po itong mga caregiver kung paano po sila mag-alaga. Kaya nga po, I believe yung TESDA, nagbibigay po ng training yan. Kasi po, pati yung kanilang paligo, ayaw nilang maligo. Kung sila po ay naiihi, kung saan na lang sila iihi. At lalo na kung sila po ay nagdudumi. At kailangan din ipaunawa sa kanila na kung hindi na nila kaya ay nagka-diaper. Mga yan, kaya nilang gumalaw. Hindi naman sila kagaya ng mga stroke patients na paralyzed. Wala po silang kaya nilang tanggalin yung kanilang diaper. So mag-aaway po kayo niyan. So kailangan, sabi ko nga, mahabang pasensya, mahabang pangunawa. At siyempre, yung empathy sa pasyente, importante po yun. Yung kahit hindi mo kamag-anak, ikaw ay caregiver, yung empathy na ibibigay mo sa pasyente, napakahalaga po yun. At komportable po yung pasyente.
Kasi maraming pasyente na wala na po silang affection. At sila din ay wala na silang coordination po sa paligid. Bahay ba ito? CR ba ito? Kasi basta iihi o di kaya kumakain, iba na yung ginagawa. Maglalaro yung iba. Bigyan mo ng laruan, tuwang-tuwa. Yung si Marivic Pamintuan, naging dementia ang nanay niya. Yung may kaibigan po kami, bigyan niya po ng dal. Iba't ibang klase po ng manika, tuwang-tuwa po yung mother niya. Maglalaro, palitan niya po yung damit, o yung tuwang-tuwa yung mother niya. Pero pag nagtantrums, ibabato niya lahat yun. Pero pagka andyan na naman, ibibigay mo lang yun. Ako, masayang-masaya na po yung mami niya at makakatulog na after. Kaya ganon, hindi po madali. Sa totoo lang, madali lang pong sabihin lahat ng mga sinasabi ko, pero yung mga nakaranas ay hanggang sa iiyak na lamang. Si Mavic sabi niya, may time na iniiyakan ko na lang yung mami ko. Kasi kahit anong sabihin ko, hindi na niya maramdaman kung gaano ko siya kamahal. Yung mga ganon. So, kung kayo po ay nakakaranas po nito at hindi nyo pa po alam kung paano nyo po i-approach lahat ng problemang ito, pwede kayong lumapit po sa mga doktor. Yung mga geriatric internist, alam po nila ito. At sabi nga, hindi natin ma-prevent, pero pwede natin pong ma-delay. So, pumunta kayo sa mga doktor na to, espesyalista na mga doktor na to, bibigyan po kayo ng best medical advice. Hindi lamang po yung ipapakain, kung paano nyo po sila alagaan. Na kahit hindi na po nila alam kung gaano nyo sila kamahal, at least kayo. Diba? Psychologically, ay ito po yung nagbibigay ng satisfaction sa atin kasi sino ba siya? Ay mother natin, father natin. Pero more common po kasi daw sa mga babae. So, pwede rin pong, kung nanay nyo noon ay napaka-pasensyosa, hindi nagsasalita, pwede rin pong magbago na siya na ngayon ay palamura, sumisigaw, nananakit, lahat po yun pwedeng mangyari. Kasi wala po, hindi na po nila alam ito. So yung mga signals po na galing po sa kanilang brain, yun po yung ina-action po nila. Yun po yung ginagawa po nila sa araw-araw. Pero it's not always the same. Sa araw-araw, yun po yung routine nila, nagbabago po araw-araw. Okay? Wala bang nagtanong? So far, walang tanong eh. Oo. Ang advice ko lamang po ngayon ay, sabi nga, pag-usapan na pala yung chickenpox, ay mag-ingat po tayo kasi di natin alam kung sino po yung mga exposed. Again, meron pong bakuna, pero sabi ko nga po, it depends upon your conviction. Kung alam niyo po na hindi pa po kayo nagkabulutong ever sa buhay niyo, meron pong bakuna po para sa bulutong, pero 2 doses po nito na medyo may kamahalan. Pero they are promising a lifetime immunization once you receive the 2 doses. Meron pa pong katanungan na pwede bang magka-shingles? Siguro nakalimutan nyo po o hindi po nakinig noon. Pwede po bang magka-shingles kung hindi ka nagkabulutong? Hindi po. Kung nagkabulutong ka, pwede kang magka-shingles. So, ibig sabihin, kung nagka-shingles ka, hindi mo alam siguro na nagkabulutong ka. Ngayon, ang isa pang tanong, pagka nabakunahan ba ako ngayon ng bakuna kontra sa bulutong, magkakabulutong ba ako? Posible pa rin po kasi a small percentage ay nagkakaroon pa rin, pero hindi kagaya ng kagrabe ng mga hindi pa nabakunahan at sandali lamang po ito mawawala sa inyo. Okay? So, for you to have a lifetime immunity, kailangan po 2 doses po ito. Kung gusto nyo hindi magkaroon ng mga peklat-peklat sa katawan nyo, kung hindi pa kayo nagkabulutong, pwede po kayong magpabakuna. Again, depende po sa inyong conviction. So, I am just only suggesting being a medical professional because we also give varicella
a vaccine to our patients, those who want to submit themselves for vaccination. At nakita po namin na successful naman po at hindi naman po sila naging zombies. Okay? So, ano pa ba yung pwede nyo pong itanong during this, Oo. Question R naman, ano naman tayo? Question in a minute. Oo. Kung ano pa yung gusto nyong malaman. Yung mga elderlies po, huwag kayong mag-expose po sa sobrang init po ng panahon. Dahil po, sabi ng Pag-asa, mainit na po ngayon, painit po ng painit po. Hanggang July daw po. Sana, hindi totoo. Kasi, mainit na po ngayon anong itsura natin pagdating ng May, June, July? So, kayo mga elderly, wag po kayong magpa-expose sa initan. Better yet, stay inside your homes. At kung kailangan po ng electric fan, aircon, ay pwede nyo pong gawin. Kailangan po well-ventilated po at siyempre, maligo. Kung pwede, umaga, gabi. At pwede rin pong umaga, tanghali, at gabi. Kaya lang po, ang kalaban natin dyan ay water bills. Kasi ngayon, mag-i-aircon, ay talaga namang, times 3 yung iyong kuryente. Pero, nasa inyo na po yan. Kailangan po nating mamuhay na komportable po. So, sabi nga ni Dominic, maaga tayo sa church, malamig doon. Makumain po ng tama, mag-exercise regularly, makinig po sa IP, makinig po sa lahat ng programa po. Lalong-lalo na po, the Baptist Lunch, yung Our Family Time with God, yung mga young people sa gabi, para maalis yung pagkainip nyo sa init. Hindi nyo man namamalayan, tapos na yung programa. Ay, tapos na pala. Kagaya po ngayon, nabilis po natin natapos yung ating usapan. Sana nag-enjoy po kayo at meron po kayong natutunan. At lalo na po, kung patungkol po sa ating pananampalataya, ay huwag tayong magsawa. Okay? Maraming salamat po. Okay. Medyo maaga pa rin. Talagang maaga pa. Ano bang gusto nyo na pag-usapan po natin? Patungkol po ngayon sa panahong ito. Ayaw nyo niyan, libre na. Nandito na. Kaysa pupunta pa kayo ng center. Oo. Oo. Sa mga kababaihan, ay last month ay Women's Month. Inalagaan nyo ba yung sarili nyo? Nag-submit ba kayo for pap smear or kahit na magpa-examine po sa inyong mga doktor? For your information, ay libre po ang pakonsulta sa Taguig General Hospital. Pumunta po kayo doon. Not all are aware. Meron pong ospital ng Taguig General Hospital. At napakaganda. Napakaganda, libre. Kayo huwag kayong mag-alala, hindi kailangan na kayo po ay PhilHealth member. Pumunta po kayo doon, sabihin nyo, Taguig po kayo. Hindi kayo pwedeng itaboy. Kasi yun po yung disenyo po yun. Tumingin po at libre po ang konsulta. Kung meron man kayong kailangan laboratory exams, mga x-ray, ECG, at ibang special procedure, ay libre po doon. But again, kung kailangan po kayong schedule, ay sumunod din po. Siyempre, marami pong may gusto ng libre, di ba? So, may schedule po kayo. Hindi po kahit naman po sa private, hindi rin po agad-agad magawa. Kung may mga special procedure, ay ini-schedule pa rin po kayo. Kahit po yung mga buntis, libre po doon. Libre din po ang mga laboratories. Libre din po ang bakuna kung available. Kaya pumunta po kayo doon. Di lang po kayo aware, ay pumunta kayo doon magtanong at i-avail nyo po yung binibigay po ng local government natin. Hindi po lahat ng local government ay kaya po nilang magbigay ng mga benefits na to. Pero Taguig for one ay meron po. Taguig, Pasig, Makati,
meron po sila. Quezon City, pero sabi ko nga po, not all Metro Manila cities ay available. And nandito na tayo sa Taguig, i-avail nyo po yon. Sabi nga po nila, so far, sa Gioro, konti pa lang ang pasyente, ay maganda pa yung takbo ng utak ng mga empleyado po doon. Huwag nyo nang hintayin na yung magdagsa. Kasi umiinit din po yung ulo nila. Tao lang din naman sila. Kaya pag pagod na sila, pagod na, hindi pa nakakain, nag-away pa sila ng asawa nila, medyo nag-iiba po yung composure po ng mga ano. Kaya, i-avail nyo po yung lahat po yon. At, iwasan natin ang mga crowded areas kasi ang dami pong nakakahawa. Kahit na ubot sipon ay nagtatagal na po ngayon. Hindi na po kagaya dati, 1, 2, 3 araw, wala na. Ngayon, napupunta po sa bacterial infection na kailangan nyo na pong mag-antibiotic. Na dapat hindi. Kasi viral infection lamang po yan, hindi nyo kailangan sana ng antibiotics. Pero dahil po sa nag-iiba na po yung panahon, mas mabagsik na rin po yung mga viruses, ay kasama na po yun, iba rin yung temperatura at lalong gustong-gusto ng viruses. Sabi ni Ma'am Linda Quiñones, lilipat na daw siya dito sa Taguig. Kasi wala sa kanila. Ma'am, baka hindi nyo lang alam. Magtanong po kayo. Baka meron din po. Alam ko mayaman din ang Mandaluyong. Oo. Kaya magtanong po kayo. Baka hindi nyo lang po alam. Lalo na po sa mga senior citizen. Kanina bago ako umalis, nakinig po ako sa YouTube, sa DZMM, yung mga benefits po ng mga elderlies po natin. Meron po yung pension, social pension ng mga senior citizen na dapat po local government po ang magbibigay. Yung binibigay po sa 80, 85, 90, 95, 100 ay galing po sa national government. Pero kung mayaman po yung lugar, ay magkaiba po yung galing po sa national government kaysa yung ibibigay ng local government. Nakakatuwa po doon sa bayan namin sa Ilocos ay nagbibigay din po, maliban po yung ibibigay ng national government. Kaya yung mga matatanda doon gusto nilang umabot sa 100. Sino nag-enjoy ng 100,000? Hindi sila. Yung kamag-anak. Diba? Bali 200 agad po yun pag na-reach mo yung 100. Pero can you imagine, unless kaya pang maglakad at manood po ng... Kaya maganda rin yung by 80 Meron ka na. Kaya, at least malakas-lakas pa sila, ma-enjoy pa nila yung ibibigay ng national government. Pero again, kung kaya ng... Alam ko kaya ng Taguig yan na ibigay. Hindi, namimigay na rin. Pero centenarian. Hindi, yung 80. Oo. Nagbibigay. Hindi ko pa narinig. Kaya nga, naalala, kaya tinanong ko kung ilang taon na si Nanay Hilda. Kung 80 na siya ngayon, pwede siya magtanong. Baka merong ibibigay sa kanya. Pero yung socialized pension po for senior citizen, ay yung mga talagang kasi, ibig sabihin, wala pong pinagagalingan kundi yung pension nila. Exempted po kami kasi nagpe-pension po kami. Kaya lang si Mami Hilda kasi, baka Pensionado? hindi siya tiga rito. Ay, Di ba? oo. Yun, ibig ko sabihin, dapat dito ka Taga nakatira. rito, oo. At lalo na, ay butante dito. Oo, yung gano'n. Maraming pa rin requirements. Yun pala. So, pero pwede siguro sa kanila. Doon sa... Negros. Oo. Oo. Pero Anyway, kung ano man, papaalam natin para marami. Alam ko si Mami, Sino? Nanay Kaba? Minerva. Nakakuha Nakakuha na siya eh. si Nanay Kaba. Tatay Kaba. Oo, yan. Again, yung social pension ay sa mga indigent seniors, pero yung ibibigay na 80, 85, 90, 95, 100 galing po sa national government daw. Okay? Wala nang pipiliin doon. Wala. Kahit pa Mayaman kumikita ka ka. ng milyon.
Pwede mong i-claim daw dun. Okay? Kasi nasa law. Sige, pwede na tayong ano. Thank you po ulit sa Kasi mga nagtiyaga. Hindi, marami rin hindi ayaw magtanong, sino ba itong Jehovah Jireh Roofing Hardware Tradings? Ni Pastor Rick. Kay Kirisha? Okay. Ano sabi? Alan, sana all po. Malayo-layo ka pa. Malayo-layo ka pa. Oo. Siyempre, batiin na rin natin yung mga humabol. Sino ba yung humabol? May humabol pa. Oo, na hindi na yun. Yung Jehovah Roofings na yan. Ayan, kay ano nga daw yan? Sir Fred Baroga. Hello, sir. Kay Ma'am Mirna Alanige. Oo. Okay. 18 million na lang natira. Sige po, maraming salamat po. At Kaya wa mo kay Ma'am Mary Gonzaga. Okay, Ma'am Ellen Hermosura. Magandang umaga po at maraming salamat Connie. po ulit. Ha? Connie Aguirre. Okay, sige. Thank you ulit. Thank you ulit dun sa okra salad. Thank you daw sa okra salad. Oo, nabigyan niya rin ako. Ang sarap talaga. Grabe. Sige. Lalo na kung bagong gawa, ang sarap niya. Oo. Sige. Sige, wag mo na kayong aalis dyan. At Meron pang susunod na programa ang The Baptist Lunch. Okay. Bye-bye.